Hindi man nakauwi. Ma'am Jelina, may club shoutout po. Ako nagsawa na talaga ako kay Digong. Puro na lang Digong balita, tapos hindi naman nakauwi. Wala namang pagbabago, pangit pa rin. Mga DDS, hindi ba kayo nagsawa kay Digong? Araw-araw, ibabalita, Digong, araw-araw update. Si Roque doon, pinagkakitaan na sa vlog niya si Pulong, si Titi. Alam nyo, dati si Roque, spokesperson yan. Ngayon, naging media na siya. Nandun na siya, nakaabang na siya dun sa dahig. Pinagkakitaan niya yung mga update ni Basti, ni Kitty, ni Pulong, ni Sara. Video-video na lang. Tapos, pag nagutom sa kakabidyo, nangangain ng humba. Ito mga kababayan. Project 101, nilo po. Ito, mga kababayan, gusto kong i-share sa inyo. Speaking of Digong, mga DDS, si Nicholas Kaufman, willing na pumunta ng Pilipinas para kausapin si Marcos para makauwi si Digong. Ulitin ko si Nicholas Kaufman, gusto na daw talagang pumunta ng Pilipinas, kausapin si Marcos para makauwi si Digong. Kahit nga bitbitin mo si Digong dyan, Nicholas, dali ng Pilipinas, hindi papayag ang ICC dyan. Bakit? Tinanggal ba naman ni Digong ang ICC sa Pilipinas? So ano pang jurisdiction ng ICC? O ikaw kaya pupunta ka ng Amerika, wala kang visa, makapasok ka ba? Alam nyo, itong mga DDS, papaniwala kayo. Kaya maniwala dyan kay Kaufman. Nagtrabaho lang yung tao. Ikaw ba naman 150 million a month? Ito mga kababayan, yung i-share ko sa inyo ngayon, na balita ng UNTV, kulang na lang sabihin ni Kaufman na baliw si Digong. Ito kulang na lang sabihin ni Kaufman na ipamintal si Digong. Kasi di ba sa Pilipinas mga kababayan, kapag inaresto ka, pag sinabi mong may diferensya ka sa pag-iisip, di ba sa mental ka dalhin, hindi sa kulungan? Paki-comment mga kababayan. Duda talaga ako, mga kababayan. Ma'am Arlene, hello po. Duda talaga ako na si Digong ay gawing baliw ni Kaufman para makatakas. Para makalaya sa ICC. Kulang na lang ideklara niyang baliw. Bakit pakinggan ninyong mabuti, intindihin ninyong mabuti. Ang style kasi, kung hindi ka mag-wheelchair, lagyan ng bracket ang leeg, hindi kasi tatalab yan doon. Magiging matalab, mga kababayan, kung ideklara ni Kaufman na ang kanyang kliyenteng si Digong ay baliw. Ito pakinggan nyo. May ads lang. Ito, kahit kayo, ito ang reaksyon ninyo. Kulang na lang sabihin niyang baliw. Ito agad. Pag napanood niyo, napakinggan ninyo ito. Tignan nyo. Ito. The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating Presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. So ang sabi dito mga kababayan, hindi daw lahat ng pag-amin ni Digong sa Senado at sa Kongreso ay hindi daw pwedeng gawing batayan na para meron talagang extrajudicial killings or AGK. So, mga kababayan, gusto ko lang i-rewind sa inyo. Ito mga kababayan, Digong, umamin. Yung mga pag-amin, mga kababayan ni Digong, hindi daw yon. Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. Yang mga ganyang salitaan mga kababayan, hindi daw yan pwedeng paniwalaan or hindi daw yan pwedeng gawing batayan para mapatunayan na merong extrajudicial killings sa Davao. Kasi daw, anong gusto mangyari ni Kaufman? Buang si Digong? Anong gusto mong gawin, Kaufman? Maniwala kami na baliw si Digong? Diba?
Anong gusto mong palabasin? Lahat ng pag-amin ni Digong sa hearing sa Senado, sa Kongreso, wag paniwalaan? Kasi hindi daw pwede gawing batayan or basihan na pag-amin niya, ako pumatay, yes, 6 or 7. Ako talaga bumaril. Hindi daw yun pwede gawing sapat na batayan o basihan para merong extrajudicial killings. Kung hindi ka ba naman tanga, kung nandun lang ako sa hearing ni Digong, pinalo ko na martilyo yung ulo niyan. Baliw pala yung animal na yan tapos naging presidente. Lahat ng sinasabi, lahat ng pag-aamin niya, hindi pwedeng paniwalaan. Hindi pwede gawing batayan o basihan para lang magkaroon ng extrajudicial killings. Kung nandun lang ako sa hearing yan, hinampas ko na ng martilyo yung ulo niyan. Baliw pala yan, pinapunta nyo pa yan sa hearing. Baliw pala yan, ginawa nyo pang presidente. Tingnan nyo, sabi ni Nicholas Kaufman, mga kababayan, Anya, likas na sa dating chief executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Kasi sanay na daw ang presidente, puro joke ang lumabas sa bunganga. Sanay na daw ang presidente, puro pagmumura. Kaya masanay na lang daw ang tao. So anong gusto nyo mangyari, DDS? I-manipulate nyo kami? Anong gusto nyo mangyayari? I-brainwash nyo kami na paniwala namin na kahit magmura si Digong, normal lang? Ano yan? Nakakalungkot isipin, meron pala tayong presidenteng buang. Di ba? Kulang na lang sabihin ni Kaufman na baliw si Digong para hindi basihan na mayroong extrajudicial killings. Ito na naman, si GC Abilido, mag-antay daw siya, kailan ako magilit? Kailan po ba makauwi si Digong? Di ba ang sabi ko? Pag nakauwi si Digong ng Pilipinas, magilit ako, kailan po ba siya pauwiin para magilit ako? Mag-antay din po ako, GC. GC, Abilido. Mag-antay ka, kailan ako magilit? Kailan din po ba uuwi si Digong na putang inang yan? Makauwi ang Pilipinas yan, paluin ko martilyo ulo niyan. Diba? Kulang na lang sabihin ni Kaufman na baliw si Digong. Huwag gawing batayan ang mga sinasabi niya kasi sa normal na daw yan sa presidente or dating chief executive na nagjujuk ang sinasabi. Putang ina! Kung makapagsabi kay Marcos na bangag, pero yung presidente nyo pala na si Digong baliw. Putang ina! Diba? Kulang na lang sabihin ni Kaufman na baliw si Digong para makalaya. Walang ganyan dyan sa Europe, Kaufman. Anong akala mo sa mga doktor dyan? Walang psychiatrist dyan sa Europe? Walang psychiatrist dyan para makauwi, gagawin yung balew? Hindi yan tatalab, Kaufman. Sa mga pag-amin ni Digong na sandamakmak. Tapos ipalabas mo ngayon, na baliw si Digong, huwag paniwalaan ng mga sinasabi kay puro joke. Putang ina. Ang hearing sa Kongreso, ang hearing sa Senado, for the humanity yan, usaping buhay. Usaping Pilipinas, usaping bayan. Tapos yung pag-amin niya doon, wag gawing sapat, wag gawing basihan, wag gawing, ano yun, dahilan na para merong extrajudicial killings? Putang ina nyo, sinong niluloko ninyo? Wala kaming pakialam sa joke niya. Tang ina niya, mamatay siya dyan. Ito pa. He was a person who wasn't shy of using, we put it, colourful language. But he's probably one of the most colorful language the Philippines has ever had. Colorful language? Okay lang kung pareho dun sa nangyari sa madre. Yung madre ni rape, pinagtulungan. Sayang, nung nakita ko, kaganda, parang artista sa Amerika. Dapat, si Mayor muna una. Bago kayo, pinipilahan nyo pa. Okay lang yung ganun, tanggap namin. Pero yung pag-amin niya, ako, pumatay, 6 or 7. Correct. Very correct. Yan si Bato. Death squad din yan. Tapos, ano yan? Hindi namin pwedeng gawing sapat na basihan o batayan na mayroong extrajudicial killings? Anong akala mo sa media? Anong akala nyo sa ABS-CBN, TV5, GMA, CNN? Yung mga pinatumba ni Digong noon, yung mga pinapasalvage niya, binalot ng karton at nakalagay, wag tularan, adik kami. Hindi ba yun pagpatay? Yung pagdeklara nila na almost 5,000 dead in 6 months?
term being a president in 2016. Ano yun? Huwag tanga, Kopman. Kapwa mo lang bobo ang magsabi niyan kasi wala kang alam. Ever since, hindi mo napaapakan ang Davao. Puntahan mo doon yung Laod Quarry, magpasama ka kay Dilima. Nang malaman mo, baka imudmud ka pa ni Dilima doon sa putikan sa Laod. Kahit tanungin mo yung mga taga Davao, anong meron dyan sa Laod Quarry? Tapunan ng patay. Sinong nagtapon? Si Digong. Diba? Ay, Diyos mio, Marimar. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Mamamatay. Nagbigkas siya, patay. Buhay ang kapalit. Kopman, ako sa'yo, magbitaw ka na pagiging lawyer ni Digong. Ramdam na namin yung pamimira mo. Sa bagay, ang perang mabilis na kuha, mabilis mawala. Kita nyo naman. I am not disappointed. I am very angry. I am not disappointed. I am very angry. Wala. Wala ka talagang wala nakatayo. Dapat may managot. Mahiya naman kayo. Sa mga anak, sa mga pamilya na binaboy ninyo. Mahiya naman kayo. Patungkol dyan sa 300 ka-EJK victims. Gustong dumalo at mag-witness. Ba't hindi mo subukang tanungin si Arturo Las Cañas at si Edgar Matubato? Mahiya naman kayo. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin si Atty. Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang Utang ina mo, Kaufman, media pa ang maglabas ng peke na impormasyon at balita. Samantalang kami taga Pilipinas, ikaw taga Netherlands, wala ka namang alam. Sinong papaniwalaan, Kaufman? Baka yung mga taga-media, ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, isampal sa'yo yung mga video at pati Rappler kung ilan ang pinatay ni Digong noon. Kaufman, wala ka sa Pilipinas nung nangyari yan. Pero kami nandito kami. Kahit tayong dalawa ang magdebate ngayon, hindi ka mananalo sa akin. Kasi ako, lahat ng sasabihin ko may proof. Ikaw, wala kang alam. Ultimo nga, humba na pinag-agawan ng mga DDS dyan, hindi mo alam Kaufman, hindi pa kami nagka-Alzheimer. Kaufman, hindi pa kami nagka-ulyanin. Kaufman, matigas pa yung titi ko kaysa sa titi mo. Tapos sabihin mo, mga media, pineke. Baka pagsampalin ka ng mga record ng GMA News, ABS-CBN News, Rappler, CNN, baka mahilo ka. Baka nakalimutan mo yung ipinasa nila na almost 16 hours of video and audio footage. Na ebidensya at 8,500 pages na handwritten evidence laban kay Digong. Kaufman, abogado ka, di ba? Once ang isang hearing nanumpa ang isang tao at lahat ng kanyang sasabihin doon ay totoo. Lahat ng kanyang bibitawan, di ba? The truth, nothing but the truth. I am Kent Garcia versus the Republic of the Philippines, people of the Philippines. Bago si Digong pumunta ng Kongreso, nanumpa siya, Kaufman, na lahat ng bibitawan niyang salita, lahat ng kanyang sabihin ay mula sa kanya'y totoo, walang pahid kasinungalingan, kasi may possibility makasuhan siya kapag ibahin niya ang statement. Baka, Kaufman, kahit ako lang kaharap mo, hindi ka mananalo sa akin. Kaufman, Pinoy ako. Buo aking loob. Malaki aking itlog. Diyos ko, Kaufman, saan ka naniniwala? Sa kwento ni Sarah?
Paano kung banggain kayo dyan sa September 23 ng sandamakmak na testigo? Paano nyo lusutan yan? Tinanong ka nga ni Hanilit Attorney Kaufman, how could you defend a man if you didn't know the man? Diba? Kulang na lang sabihin mong baliw si Digong para, makalaya. Walang ganyan dyan. Yeah? Like po tayo, mga kababayan. Sir Archie, mega love shout out. Yeah? Tapos na tayo dyan, mga kababayan. Magiging baliw tayo mag-reaction dyan. Kung baliw ang kliyente, baliw ang abogado, magiging baliw din ang magre-react. Ito yung